nilaban yun eh, na Lord, kalooban mo kami dito eh. Bakit ngayon, aalis kami? Alam niyo ba na, yung aso ko, may aso ko ron eh. Anong nangyari? Pinadlock yung simbahan. Bakit? Hindi ka ano eh. Lahat ng gamit mo ron, lahat ng may savings ako noon, binili ko ng mga instrumento. Lalaki, yung isang speaker yon doon sa magkabilang dulo. Kasi pag ganun siya eh, yung parang oblong siya. Lahat ng sa sobrang laki ng speaker, kakasyang kahit na 3 tao. Oh, yung magkakaganon sila, kakasya. Yung mga ganito, wala, hindi nga kasya rito ang isang tao eh. Pero yun, inilaban yun. As in, inilaban, pero nag-close. Ano nangyari? Tapos yung atake ng kaaway, no? Malino naman atake ng kaaway kasi sabi ko, ang pinaka naapektuhan doon ay yung pamilya namin. Kasi tatay ko nagkasakit, lola ko, tsaka yung kapatid ko, tapos at the same time, yung tinitirahan namin bahay, pinapaalis na kami. Pagkatapos nun, nawalan ng kuryente, nawalan ng tubig. Kaya pagdating ng gabi, yung bahay namin, amoy hospital. Walang nakakandila kami. Parang talagang susupalpaling ka ng demonyo na, o asa na yung tinuturo mo? Asa na yung pinaniniwalaan mo? Asa na? No? Tapos ang isa pa, yung sinasabi ko po sa inyo, ang ganda ng plano ng Diyos, ang ganda ng gawain, yung mga sinaunang pastor namin na nagpastor sa amin noon sa Bonnie Christian Fellowship, naging guest speaker doon. Alam niyo, lumalabas sa bibig nila, nainggit sila. Kasi ang ganda ng gawain. Pero yung lahat ng all things good, parang nagkaroon ng ending. Nag-close. Nilalaban mo. Pinipilit mo yung gusto yung alam mong gusto ng Diyos, pinipilit mo. Hanggang sa parang bandang huli. Naalala ko na yung tatay ko, nasa ospital. Yung niya, yung oxygen niya, tsaka yung BP niya, tsaka yung heartbeat niya, pababa ng pababa. After 1 year ng laban sa sakit ng tatay ko, biglang nung pababa na, namamatay ng tatay. Pababa na ng pababa. Eh, ang dami naming, may mga kamag-anak kami ron na kung sino-sino. Ang ginawa ko, pinalabas ko lahat. Ang naiwan na lang ako, nanay ko, hindi ko pa matandaan, meron pang isa eh. Meron ba nakakilala kay Uncle Sho? Yun na lang. Kaso si Uncle Sho, hindi niya matiis. Sabi niya, di ko kaya. Kasi nakikita niya namamatay na tatay ko eh. Bumababa na yung heartbeat, bumababa na yung BP, bumababa na yung oxygen sa katawan. Hindi ba meron nilalagay dito? Lumabas yung uncle ko, sabi niya, di ko kaya. Kami na lang na nanay ko ang natira. Ngayon, ang katuwiran ko ito eh, Lord, parang ako na lang ang may gusto mabuhay ang tatay ko eh. Parang hindi kita kakampi rito. Ngayon, sabi ko gano'n, kung bubuhayin mo tatay ko, buhayin mo kasi wala na kaming tigil kakapipre eh. Hindi naman nabubuhay ang tatay ko eh. Namamatay siya eh. Parang ako na lang ata ang may gusto mabuhay ang tatay ko. Na kapag kasi wala na ang Panginoon kahit anong gawin mo eh. May yung sinasabi niya gano'n, may mga bagay sa mata ng tao na tama, pero sa mata ng Diyos hindi. Eh parang feeling ko, ako na lang ang may gusto mabuhay ang tatay ko. Sabi ko, buhayin mo na lang. Kasi hindi naman baby Christian ang tatay ko. Na pwede mo pang alalayan na ganyan. Eh wala nang malay ang tatay ko noon eh. So ano po nangyari? Ito nga, yung simbahan na yung nilalaban mo, nag-close. Bakit? Pero bandang huli, later on, yung bukal nag-stop. Kumbaga parang common sense naman, nag-stop yung bukal at saka yung delivery ng ibon ng pagkain. Eh, sabi ni Lord, time na move on ka na. Eh, sabi ni Lord, kailangan ko ng pagkain. May inutusan ako doon. Andun yung pagkain mo, wala na dito. Abante na tayo.
Dapat aware tayo doon sa mga ganyan na minsan sabi natin, ang mga Katoliko, matradisyon yan. Ang mga born again din. Parang ito, pero pansinin nyo propeta yan. Pero, yun na nga hindi niya alam Kailangan lang maging aware ka na time na para mag-move on. Hindi kaya dito sa Rema ngayon may binabago ng programa ang Diyos. Na feeling mo, dito pa rin, ganito pa rin, pero hindi mo alam, may bagong binubuksan ng Diyos na mas maganda. Bakit? Kasi yung church doon sa Recto, pinapaiwan na sa amin ng Diyos yun. Bakit? Kasi may bago na siyang gagawin. At kung hindi ka makakasabay dito sa pagkilos ng Diyos, na magiging, ano ba yun? Di ba sinasabi natin sarado, barado, kandado, selyado, katoliko? Mga taga-Rema rin ganun Na, hindi ko pa naman sinasabi ito. What if kung pinapastop na ng Diyos ang fundraising sa atin? Hindi mo alam Hindi ko pa naman sinasabi. Pero, what if meron na siyang... Kasi doon sa naranasan namin, kasi parang nag-rely ka doon sa unang utos, nakalimutan mo na ang Diyos ay pwede ulit magbigay ng susunod na utos. Na yun ay, alam niyo ba yung mga early church, ayaw nang lumabas sa Jerusalem. Ayaw. Doon na lang daw sila. Anong ginawa ng Diyos? Inaatake sila ng mga tao sa labas. Ano yung persecution, di ba? Hinayaan ng Diyos yun. Ano nangyari? Di kumalat ang Kristyanismo. Para sasabihin nila, napalabas sila, napalayas sila sa mga sinagoga, natalo sila. Yun ang akala ng Diablo, natalo. Pero inyet, hinahayaan ng Diyos yun para umalis ka sa comfort zone mo. Kasi ang church nagiging powerful na. Takot na ang mga tao sa simbahan. Bakit? Kasi may nagsinungaling lang. Sino yun? Namatay yung mag-asawa. Ang nakuha nila yung respeto, nakuha nila yung atensyon, pati nga ng emperor. Bakit ganun? Ngayon dito sa Rema, from humble beginning sa Boni, no? Saan ba tayo Lea na gano'n nagsiservice nun? Di ba sa garahe lang? Ilan ang kasyang sasakyan doon? Dalawa lang yun. Yung mga daga habang nagsiservice tayo nandun, naglalakaran sa likod. At ito pa, yung mga tao nagpupupo doon lang banda ron. Kaya habang nagsiservice kami, naaamoy yung pupo ng tao. Pero yung emotionally na attach ka dun sa lugar dun sa Boni. Alam niyo, dumating ang time, nagkaroon na ng Rema. Pero alam niyo po ba, yung Boni, na garahe lang, ayaw nila ipa-close. Si Pastor Danny, tsaka si tatay ko, ayaw nila ipa-close yan, tsaka ibang mga miyembro, ayaw nilang ipa-close. Ngayon, nakita ko na ito nasabi ko, hindi kaya pinapa-close na ng Diyos to kasi may binuksan na siya, na time to move on na. Hindi, sabi na, dito tayo nagmula. Dito, itong unang ibinigay ng Diyos sa atin, kaya kailangan magpatuloy ito. Hindi kaya pinapaklose na yan, tapos aalis ka na. Abante ka na. Kasi doon sa lugar na yon, meron nagkaroon ng pangitain doon, nagkaroon ng vision, may meron daw malaking tinapay na bumagsak doon sa garahe. Kaya, nung narinig ko yung vision na yon, sabi ko, kinuklose na ng Diyos to Ngayon, maganda po na maging sensitive tayo kung pinapaliko na tayo ng Diyos. Ano nga ba? Yun nga. Na huwag tayong humawak doon sa mga sinaunang mga tradisyon na hindi kaya. Andyan pa kayo? Paano nga? Kaya nga may mga pastoral meeting tayo na minsan nakikita natin na, hindi tama ito, dapat ganito, dapat ganyan, ganun. How sure?
na pinauusad na tayo, pinapaabante na tayo ng Diyos. Kasi meron siyang mas malaki na plano sa atin. Kasi otherwise, ang mangyayari po sa atin kapag nakikita niyo ba si Kuya Boy ngayon? Alam niyo, hindi na ako katulad nung 10 years ago. Sabi kong gano'n, kung hindi ko babaguhin itong mga ugali na to, hindi ako tatagal sa ministry. Hindi na rin ako katulad 20 years ago. Bakit kasi? May kailangan mabago sa ugali ko. Kasi hindi ako tatagal sa ministry. Ngayon, kung hindi ka makakasunod dun sa plano ng Diyos, mawawala ka eh. Itatayo ka ng sarili mong simbahan. Nakukuha niyo mga kapatid. Ano nga ba yung tama? Ano yung ano? May mga bagay po tulad po nito na nung unang panahon. Alam niyo ba yung yung pag-worker na pagkatapos ng mag-aral ka, selected lang ito eh. Ako lang namimili noon eh. Bakit isa lang naman kasi church noon eh. Yung recto lang. Pinipili ko yung mga tao na pagkatapos ng mag-aral ka, mag-worker ka. Ayan. No? Nung una maganda kasi yun ang naging foundation ng church planting kasi ngayon kapag magbubukas ng simbahan, meron kang naka-ready na mag-worker. No? Ang ganda. Pero dumating ang time, yung pong paniniwala na yan na pagkatapos mong mag-aral, 6 months mag-worker ka, kinalaban yan. Pinastop ng leadership yan. Hindi naman ako pinaka-leader mo. Bakit? Kasi abala raw sa mga plano nila, sa mga anak nila. Paano to? Sa palagay ko, ito ang kalooban ng Diyos. Na yung mga miyembro ng Rema ay mag-donate ng hindi pera, hindi prayer, kung hindi ng sarili nila ng kalahating taon. Actually, hindi nga kalahating taon, 4 months lang yun eh. Na i-interrupt muna yung kanilang plano sa buhay at mag-worker sila. Ngayon, kung tinawag sila, tuloy-tuloy sila. Pero kung hindi, may donation sila na time. Alam niyo ba sa Old Testament, sa totoo lang, ang tinatight doon ay yung produkto mo, hindi naman pera eh. Ang pagtatight sa Old Testament, yung mga tupa, yung mga halaman, hindi naman pera eh. Dinala na lang natin dito eh. Pero noon, ang nilalagyan ng tithe noon, yung produkto ng pagod mo. So, ano nangyari? Dumating yung time na, narinig niyo ako dyan sa likod. Dumating yung time na pinatigil ang pag-worker. Pinastop yan. Ayaw na nila. Kasi nga, pinaka-main reason, naabala yung mga plano nila sa buhay. May plano din naman ako sa buhay ko, naabala nga na-interrupt. Alam niyo yun, ibig sabihin nun? Nung naborn again ako. Yung plano ko na baluktot, na-interrupt ng Diyos, naging tuwid. Ngayon, diyan pa kayo? So, ano nangyari? Wala nang binawal nila yung pag-worker na yan. So, stop ang church planting. Hindi lang makita yun eh. Nakuha niyo ba? Ngayon, ganito po, naalala ko yung isang island. Ang daming ahas. No? Ang ginawa nila, pinagpapatay nila yung ano ba yung klase ng hayop na pumapatay ng ahas na ang galing niyang umilag? Ano yan? Ang galing niyang umilag. Yung kahit yung king cobra, kaya niyang patayin eh. Na ang hindi musang eh. Mukha siyang musa. Parang mga tagarema to eh. Mongoose. Alam niyo yan? Yung nagpo-produce ng mangustin. Ang galing niya eh. Mga mongoose ito na ang galing niya ang bilis niyang nilalaro-laro lang niya ahas eh. Pagkatapos nakapatay na niya, nakagat na niya sa lig, patay. Ngayon, dahil sa dami ng ahas nung island, ang ginawa po nung mga tao,
import ng mga mongoose. Pagkaraan po ng ilang buwan, wala nang ahas. Yay! Sabi nila. Pero yung mga mongoose, dumami. At yung mga ibon, yung mga natural na mga hayop rin, pinagpapatay nila. Nakita nila, mali ang desisyon. May mga na-extinct na mga, dahil sa trying to solve one problem, nag-cause ng maraming problem. Nung pinatigil ang pag-worker, wala na simbahan na. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, sabi kong gano'n ako lang ata ang nakakakita ng magiging resulta nito Kasi sila, ang nakikita nila, maabala yung mga anak nila. Ako, nakikita ko, titigil ang church planting. Kaso leader mo yan Anong gagawin mo ngayon? Hindi, mali ang leader, ibagsak. Ganun ba? Hindi. Kasi sabi ko, kung ayaw ng mga leader, edi stop. Edi stop. Nakukuha niyo mga kapatid. Yung opisina ng, sabihin natin propeta ka. Meron yung opisina ng propeta, may anointing yun. Pero yung propeta, halimbawa, sabihin natin si Benny Hinn, opisina siya ng evangelist, di ba? Alam niyo ba na dumaan siya sa divorce 2 beses? Nag-divorce siya. Alam niyo ba, kinukwento niya? Hirap na hirap siya. Sobrang hirap niya. At sabi niya gano'n, kung hindi dahilan sa anointing ng Diyos, baka wala na ako. Sabi niya. Bakit gano'n? Nasa kalagitnaan siya ng divorce. Down na down ang espiritu niya. Sabi niya, down na down. Sabi niya, pupunta siya sa bahay nila. Walang tao. Aalis siya. Sabi niya, sobrang lungkot. Yan kasi ang problema ng maraming bahay. So, sabi niya gano'n, dumadaan. Pero yet, nagde-demand ang mga tao sa kanya na mag-crusade ka, mag-crusade ka, mag-crusade ka. Kasi kailangan namin ng healing. Pero yung loob niya, sabi niya, mababa na. Yung opisina kasi ng evangelist ay hindi nakabase sa laki o liit ng anointing ko. Parang gano'n. Halimbawa, evangelist ako. Basta nag-demand ka, lalabas yung anointing. Kahit na wala na akong prayer. Pwede ba yun? May gano'n. Basta na-trigger yung anointing. Kung maalala niyo po sino ba yung unang hari ng Israel? Si Saul. Alam niyo po wala na siya, backslider na siya Wala na siya. Pero huwag mo kakalimutan na siya ay anointed pa rin. Nireject na siya ng Diyos. And yet, anointed pa rin yan. Alam nangyari? Anointed siya pero inayawan na siya ng Diyos. Ano nangyari? Pumunta ron sa school ng prophets. Saan siya nagpunta? Alam niyo, one day, nagpo-prophesy siya. Wala na siya, tinanggihan na siya ng Diyos. And yet, one day, nagpo-prophesy pa rin siya. Kaya nga, do not touch gods. Kahit na wala na siya, kahit kengkoy na siya, kahit na backslider na siya. Sabi niya, galang mo pa rin yung... Sino nagsabi noon? Si David. Ano nangyari? Halimbawa, sabihin natin, halimbawa lang naman, halimbawa, ganito, si Marlon, ayan, si Marlon Behona, sabihin natin, halimbawa, nag-backslide na si Marlon, wala na, no? Backslider na siya, pero pagka umiikot ng anointing, kaya pa rin niya mag-sermon. Bakit? Cold. Tinawag. Hindi ba napag-aralan natin doon sa, doon sa magazine? Kaya nga sabi niya, do not touch God's anointed. Bakit? Ando pa rin sa kanya yung calling. Pero, sabi ni Benny Hinn inaamin niya sabi niya, late na ng light ko. Down na ako. Pero yung demand sa akin ng tao, may anointing pa rin. Gumagaling pa rin yung mga tao, sabi niya. Iniisip ko, bakit? Kasi nga, yung anointing yun sa office ko sa trabaho ko. Kasi sabihin natin, si Kuya Jan, nagigitara siya, tapos nag-backslide na siya, naglalasing na siya, and yet pagka pinaggitara mo, andun pa rin yung anointing ng calling
anointing ng opisina. Pero doon sa loob niya, wala na. Kaya may mga tao po nalalagyan ng anointing within at saka anointing without. Ano ibig sabihin nun? Katatapos lang ng camp, nagbabackslide kagad. Bakit? Di ba napuspos? Napuspos. Pero yung anointing kasi, hindi pumasok sa loob. Naramdaman lang niya, naiyak siya, napuspos siya, na-slain siya. Pero hindi nag-abide yung tinatawag na abide. Yung anointing nag-abide. So, ano po nangyari? At di nag-stop ang church planting. Wala na. Kasi ang naisip nila ay yung maabala yung mga anak nila sa plano nila. Isang sign kasi na hindi naman sila interesado sa sa gawain. Yung tumulong. Tutulong ako hanggang pera lang. Pero hindi ko bibigay ang buong puso ko. Sabihin ko sa inyo, no? Alam nyo, mamaya pag-uusapan natin yung tithing. Ang iba kasi ang purpose ng tithing sa Old Testament at saka sa New Testament. Sa Old Testament, that there may be food in my house. Pero sa New Testament, ang main reason ng giving is, ang giving sa New Testament mas mahigpit. Kasi yung iba kasi rito, ayaw nilang, kikuha naman ako ng 10%. Oh. Sabi anong tao may nag-chat nga, sabi niya, bakit kayo mga Kristiyano, humingi kayo ng 10% pa? Hindi nyo ba alam na ang bigat-bigat niyan? Sinagot ko na lang, di bali, don't worry, sa mga Kristiyano lang ito dinidemand. Sa unbeliever, hindi. Ngayon, hello po. Ngayon, sa New Testament kasi mas mabigat ito Kaya sabi ko sa inyo, hindi na ako nagtatithe Bakit kasi ang tithe kasi naiipit ka lang sa 10%? Sa New Testament, sacrificial giving. Hindi ka nakakulong sa 10%. Kundi sacrificial giving. Ibig sabihin, sacrifice ko to. Kakainin ko na lang ito. Para saan pa yung tithing na yan? Yung bare minimum. Pero ang giving sa Diyos ay sacrificial. Stewardship. Ibig sabihin, siya na binigyan ng marami ay hahanapan din ng marami. Huwag kang nagbibigyan ako naman ng 10% na ganito hindi na ganun sa New Testament. Nakukuha niyo? Kaya pwede tayong lumagpas sana na dapat ang giving sa New Testament ay higit pa doon. Sacrificial giving. Ano ba isa? Stewardship. At saka partnership. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabi natin kasing partnership, okay, makikipartner ka rito sa sabihin natin dito. Dito sa Manila. Pag makikipartner ka, ito yung New Testament giving Anong kailangan ng Manila? Hindi yung, nagbigay na ako ng 10%, tapos doon pa yung sumpa na pag di ka nagbigay, maghihirap ka. Hindi na ganun sa New Testament. God loves cheerful giving. Kahit masabihin natin 1% na nga lang binibigay mo, and yet andun yung mabigat, may simangot yung pagbibigay mo. Wala yan. Kasi faith worketh by love. Pag wala ka ng love, paano kung nagbibigay ako 80% ng kita ko, hindi ka naman masaya. Masama nga loob mo, nagbibigay ka ng 90%. Andun yung nagme-make pace ka. Walang love dun Walang cheerfulness dun. Hindi rin accepted. Nakukuha niyo mga kapatid. Ayan ang basehan kasi ng giving ng New Testament, sacrificial. Ibig sabihin talagang sakripisyo. Stewardship. Tingnan nyo sa New Testament, sinong walang pagkain dyan? Sinong walang pera dyan? Hati-hatiin natin ito. Pwede ba natin sabihin yan ngayon? May pera tayo, hati-hati tayo. Hindi papayag yung iba. Pero sa New Testament, sinisiguro nilang walang gutom.
Yun ang New Testament. Tapos yung isa pa, yung partnership na ang sabi niya gano'n, no? Anong kailangan mo, Panginoon? Hindi ka nakakulong sa 10%. Bare minimum yan. Minimum, ibig sabihin, hindi ka nakakulong doon. Anong kailangan mo? Paano kung sinabi ng kailangan niya lang ng tricycle? O, bigay natin. Nakukuha niya. Hindi yung, nagbigay na ako ganito. Hindi ganoon. Anong kailangan ni Jesus sa ministry niya? Anong kailangan ng church sa ministry niya? Kailangan ba nila ng tricycle? Kailangan ba nila ng microphone? Kailangan... Yun ang partnership. Kung anong kailangan, binibigay mo. Hindi ka nakatali sa 10% kasi ang 10% sa totoo lang, madamot na. Huwag ka na mababasa na. Pero alam niyo mga kapatid, sabi nga nila kapag ka wala doon yung heart mo sa pagbibigay, masakit. Wala rin yan. Kaya iba nagtatype, wala namang blessing Bakit magbe-blessing? Magbibigay ka sa Diyos, mabaho. Sabi nga ng nag-offering tingnan nyo usually sa bangko magaganda pera, di ba? Pagdating sa offering, yung mga bulok, yung mga nilagyan ng tape, at yung sinulatan pa, nilagyan pa ng sungay yung tao, nilagyan pa niya ng bungi na nakuha niyo. Why? Kasi akala nila, okay lang. No. Yung lumang electric fan, bigay na natin simbahan, bibili tayo ng bago para sa atin. Tingnan mo yung offering mo. Mahal kaya nung electric fan. Tingnan mo naman yung attitude mo doon sa electric fan na yun. Bibigay mo sa Diyos, mabaho yung offering. Kaya mangyayari niyan, saan tayo nagkakamali? Kasi alam niyo, yung duty ko to pag trabaho ko itong alamin na Lord, saan kami pupunta na? Ano na yung next step? Anong susunod? Diyan pa kayo? Kailangan may mag-pray ng matagal. At the same time, lumalaban ako sa sarili kong problema. Siyempre, may kanya-kanya tayong problema, di ba? Meron tayong kanya-kanyang battle. Habang inaalam mo yan, minsan na nakakapagtakay. Kung baga minsan, di ko alam kung sinong bobo talaga na tingnan mo sabi nung nabautismo si Jesus. Tingnan mo sabi niya ganun. May boses na nagsalita, di ba? This is my beloved Son in whom I am greatly pleased. Tapos may nakita silang kalapate ng Holy Spirit. Anyong, this is my beloved Son. Narinig niya. Di ba si Jesus yun, nabautismo siya sa Espiritu Santo? Wow, ready na sa ministry. Next step, wilderness. Tapos unang-unang tukso, kung ikaw ang anak ng Diyos, Nung sana sinabi ni Jesus, wala ka ba dun? Di mo ba narinig? Kasasabi lang Tinawag ka ba o hindi? Ba't ka uwi? Minsan, hindi mo matandaan. Hindi ko alam kung si Satanas ang bobo o yung tao My goodness. Kakasabi lang na mismo at Diyos na nagsabi, narinig niya na this is my beloved Son. Tapos next question ni Satanas, first question ni Satanas, kung talagang ikaw talagang pagdududahin ka Ngayon, kung ito po sa paglilingkod sa Panginoon, merong standard na may entrance exam. Ano yun? Exam. Tinetesting ang utak mo, isip mo. Kung hindi ka makaka-comply, hindi ka papasa, hindi ka matatanggap. Kaya nga sabi niya, let this mind be in you. Kung hindi mo alam na yan, binubulong-bulungan ka na uwi na ako, gano'n, di naman ako tinawag, hindi ata ako tinawag. Tingnan mo yan. I-entertainin mo yun. Hindi ka talaga po pwede. Mare-reject ka. Hindi ka papasa. Amen po ba? Yung kino-question mo pa yan na tinawag ba ako, hindi. Bakit di mo alam? Lahat po kayo na nandito, ang tagal na natin. Ako ba tinawag? Kung question pa rin. Diyan pa kayo?
Ayun nga, nilalaban yung Rema noon na nag-close eh. Tapos, yung parang laging pumapasok sa isip ko na losing war. This is a losing war. Bakit? Mawala ka doon sa church. Maalis ka doon sa Rema. Yung building. Sabi kong gano'n, papunta na ito. Ayoko lang palabasin. Pero kasi hindi alam ng demonyo. Yung ginawa niya sa pamilya ko ay magiging martilyo ko pamukpok sa kanya. Bakit? Kasi tatay ko gumaling pa. Pupukpok ko sa kanya habang buhay. Yung ginawa niya sa akin, babalik ko sa kanya. Yung problemang binigay niya sa akin, binato-bato niya ako ng uling. No? Ano ba yung uling? Carbon yan, di ba? Pero pag pinisa mo yan, pag na-pressure yung uling kasi pagka pinressure mo ng to, diin mo yan, nagiging diamond. Kaya ang bawat sa atin, kailangan mong i-pressure eh. Nasabi niya gano'n, try me and I will come out as gold. Yung iba, takot sa problema. Sige ka. You will never be a diamond. You will never come out as gold kung hindi ka makakatagal sa pressure. So ano po nangyari? Natake kami ng kahirapan, natake kami ng sakit, natake kami ng kamatayan. Pero praise God, makasurvive kami. At gagamitin kong pamukpok sa demonyo yan. Buong buhay ko. Walang namatay sa amin sa kahirapan. Walang yung church, kala niya papatigil na niya eh. Saan tayo nagtakbuhan nun? Sa Sulu. Alam niyo ba yung Sulu? Tayo lang. Nakaabot ka ba sa Sulu, ano, Ronnie? Hindi na? Bible study. Ay, para kaming mga... Pero, alam niyo ba? Pinasara niya yung Central Church, nagbukas sa Pilipinas. Hindi ka natalo. Yung nga lang, ang pinanghihinayangan ko lang doon, no? Ito yun eh. Inaamin ko po na, sana nakita ko na pinapaklose na ng Diyos to. Bakit? Kasi may bubuksan siyang mas maganda. Kung na-detect ko yan, hindi naman ako manhid eh, pero yung time na yun parang nilalaban ko, pero dun sa loob ko sabi ko, pasara na to, magsasara na to. Pero, nagsara ba ang gawain? Hindi. Dumami pa. Let go. Kasi may magandang binubuksan ng Diyos. Amen? At kung hindi natin ma-detect ito, may iwan tayo. May iwan ka sa puro pintas. Simbahan naman ganito. Simbahan naman ganyan. Papansin mo, malayo ka na. Pinastop ang church, pinastop ang pag-produce ng worker. Bawal na. Leader yung mga yan eh. Sila yung nasa posisyon. Kahit alam kong mali, gagalang ko. Di stop. Hindi ako magmamaktol. Hindi ako magdadamog. Andun pa rin yung respeto ko. Bakit? Sila nilagay ito. Di ganito. Di wala. Di stop. Hindi ako magme-make face sa magsisimangot-simangot sa kanila. Kasi sa palagay ko, yung desisyon nila, mali eh. Leader yung mga yan, respeto mo. Kasi kung sa Diyos yan, hindi yan magsasara. Amen? Wait ka lang. Wag, yun nga, sabi ko sa tatay ko kay Lord, sa tatay ko, ako na lang ata may gustong mabuhay ang tatay ko eh. Alam niyo na namatay si tatay ko? Pagkaraan po nang hindi ako nagkakamali, parang 2-3 months, hindi ko sure, hindi ko na matandaan. Siguro 1 year, di ko ano.
kinausap ako, literal. Lagi kong kinukwento to eh. Narinig ko boss ng tatay ko, may bilin siya. Pero ibang ano na yan. Pero tingnan nyo. Minsan may idea ka na dapat ganito ang pera, ganito ang simbahan, ganito ang programa, ganito ang tugtugan, ganito dapat, ganyan dapat. Idea mo yun. Ang kailangan po natin gawin ay, ito bang idea ng Diyos? Ito ba ang pinatutupad ng Diyos? Ito ba ang gusto ng Diyos? Baka naman ako lang may gusto nito. Kasi mawawala ka sa harmony. Kumbaga sa choir, wala ka namang, hindi ka first voice, second voice, ano ka, one voice ka. At sisirain mo. Nakuha niyo mga kapatid. Alam niyo, nag-start ang simbaang ng pagtayo ng templo noong unang panahon. Ako nasa katerbang, noong Old Testament Yung rebuilding, ay naku po, daming problema, daming hadlang. Pangit. Daming problema sa mga gumagawa. Yung mga worker, yung mga pastor. Yung mga pastor nag-backslide na. Sira na yung pinagsasabunutan nga na yung maya yung mga pastor. Bakit? Nag-asawa ng unbeliever. Basahin niyo po yung book ng Nehemiah, pinagsasabunutan niya sa galit niya. Hindi kayo nanatili. Sabi niya gano'n na tapat. Iniwan niyo yung katayuan niyo, yung pastor kay, pari kay, priests. Iniwan mo. Kasi sabi mo, wala naman na. Nagalit pinagsasabunutan niya yung... Pero, alam niyo, nung nakikita na nagsisimula ng matayo, yan, liit-liit ng gawain. Basahin niyo po sa Sekaraya, chapter 4. Sabi niya, ang ganda, sabi ni Lord. Anong maganda rito? Dami problema, sabi ni Lord. Ang ganda. Sana tayo din. Nakikita natin yung gawain. Ang dami problema, yet ang ganda. Hindi yung lahat na lang nakita mo, pangit. Lahat na lang ng solusyon, may problema ka. Lahat na lang nakita mong kagandahan, may nakikita kang pangit. Ay, nabalitaan mo ba si ganito? Nagbago na siya. Nagbibideo okay pa? Ano kagad yung lahat na lang ay, alam mo bang born again na yan? Nagsisimba na yan, tuloy-tuloy na? Nagwe-wetting pa? Bakit? Ano kayong ginawa ni Pastor Marlon doon sa dalawa niyang anak nung nag-aaral lumakad at natumba? Halika nga dito. Lumipad yung isang... Hindi gagawin ni Marlon yan. Bakit? Matutuwa siya na lumalakad na yung anak ko. Nagkakasimbahan na, dumadami na yung simbahan, and yet, ang daming... Pero nakikita mo, lumalaki na yung simbahan. Pero ang daming mga karnal, lumalaki na, ganda na, gumaganda na yung simbahan. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Hindi yung lahat na lang ng nakita mo. Anong nagiging epekto sa'yo? Hindi ka cooperative. Lagi kang kontrabida. Nakukuha niyo mga kapatid. Minsan, alam niyo, napapagod ako sa mga... Sino bang hindi pinipintasan dito? Ang daming pintas nga sa akin eh. Iniisip kong ganun talaga. Hindi ka naman magandang manhid. Pero pagka nakakarinig ka ng pintas, kumbaga parang, alam nyo, ang nakakapag-encourage sa tao, ito. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, okay ka sana, kaso may luga ka eh. Sino bang wala? Kasi pero pag nakikita mo lahat yung mga pangit mali na yan, magiging uncooperative ka. Alam niyo kung ano nakakapagpalakas sa ating lahat? Encouragement. Yung sasabihin mo, thank you ha.
Na-appreciate kita. Ay, ala ka kapag, sige, laban pa tayo. Pero kanina, pagod na ako. Tapos sabihin ka rin, uy, nakarating ka na dito, lakas mo. Na-appreciate kita. Sige, sige, pahinga ka. Hindi ako papahinga, lalaban pa ako. Bakit? Na-appreciate mo, anong tawag na uto-uto. Pero sa totoo lang, nakaka-encourage yun. Di ba? Kasi alam niyo, pagod na tayo sa pintas. Ang dami nating kapintasan. Minsan nga, sabihin, yung simbahan naman na, ganito. Parang minsan nakaka-relate kayo sa pakiramdam ko. Wala nang sinabing maganda to eh. Si Satanas ka ba? Na nagpapanggap na. Lahat na lang na. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Sige, mag-worship tayo. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Kung maalala niyo po yung time na sabi ko ano yung isang bagay na dapat mangyari sa'yo linggo-linggo, yung hindi pwedeng hindi mo madadaanan. Natatandaan niyo yung meeting natin ay yung hindi pwedeng wala ka nito every week. Nagtanong ako, ang sagot po ng iba, prayer. Tama rin naman. Pero alam niyo, natatandaan niyo po yun. Ang sagot doon ay napupuspos. Alam niyo ba, nung time na yun, nung nagtanong ako noon, hindi ko alam masagot. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, ba't tinanong ko to? Hindi ko alam masagot. Na ano nga ako eh, na parang siguro alam niyo sagot. Siguro alam niyo, na alam ko ang sagot, pero hindi ko alam nga ang tanong, hindi ko rin alam ang sagot. Nag-iisip ako, ba't ko tinanong? Hindi ko alam ang sagot, bakit ko tatanungin? And yet, yun ang tinatawag po na elemento ng yung mga sermon mo, yung awit mo, yung paggigitara mo, yung serbisyo mo, ay may element ng prophecy. Na ikaw, nakikinig ka na lang sa sarili mo. Nasabi ko, oo nga, no? Sabi kong ganun. No? Ngayon, nangyayari lang yan kapag ka yung kasi alam niyo po, yung Word of God nagpo-produce po ng fellowship eh. Yung fellowship nagpo-produce ng connection at yung connection nagpo-produce ng magandang sermon. Minsan, may Word of God ka, walang connect eh. Kaya walang answered prayer. Minsan, yung worship mo, wala rin connect. Kasi hindi naman galing doon. Sumusunod ka lang sa song leader. Kaya ang trabaho ng song leader, i-connect ka. Oh. Kaya minsan,
nag-worship ka, nag-word of God ka, yun walang connect eh. Kasi yung connection lang ang nagpo-produce ng magandang sermon. Nakuha niyo mga kapatid. Meron pang isa rito eh, na i-close ko to. Alam niyo dun sa tabernacle. Kasi alam niyo, na-analyze ko kung bakit yung quality ng miyembro natin, meron pang itataas. Hindi ko sinabing pangit. Ayoko sabihin pangit. Bakit? Huwag mo sasabihin pangit. Yung sinabi ng Diyos sa maganda. Kasi sabi ng mga tao, ang liit ng gawain, ang liit-liit. Yun, sabi ni Lord, natutuwa ako sa mga small beginnings. Kasi nakikita niya, hindi yung maliit na papi, nakikita niya yung malaki. Hindi niya nakikita yung maliit na umusbong na abukado. Ang nakikita niya, namumunga yung abukado. Kaya alam niyo, hindi mabilis mag-judge ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi nakikita niya, magiging mabunga tong anak kong ito. Kaya, anong kailangan ng anak ko ito para maging mamunga? Kapatawaran. Sige, bigay ko ang forgiveness. Kaya ang Diyos hindi nag-judge sa atin sa ngayon. Nakukuha niyo? Kundi yung ano yung magiging ikaw in the future. Kaya sabi ng Diyos, huwag ka mag-judge kasi baka naman humingi na ng tawad, ikaw judge ka pa rin ng judge. Sabi niya ganun, ang Diyos ay natutuwa sa mga small beginnings. Sino man nagsabi na malaki na tayo? Magsisimula pa lang tayo. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. At maganda po na sabihin natin kay Lord na purihin ka, Panginoon, sa ginagawa mo. Hindi pa siya tapos sa atin. So, ano nangyari dun sa Dun sa pinatigil nila yung pag-worker? May okay lang. Sige, maghihintay ako. Kasi kung plano ng Diyos ito, walang hadlang rin. Ano nangyari? Nagpapatuloy. Amen? Minsan, hindi mo laban ito. Ano gagawin ko? Lalabanan ko lahat ng mga leader na hindi sang-ayon sa akin. Marunong ako magpasa Diyos na, Lord, kausapin mo sila. This is not my fight. This is not my battle. Di ba nila nakikita na hindi na magkakaroon ng mga simbang matatayo kapag hinadlangan nila yan? The battle is not yours. Alam niyo, malaki po mababawas sa atin kung yung mga decision making natin ay galing sa Kanya. Kasi may coordination. Kasi isang bagay po dito, yung time na bigla kang feeling mo na hindi mo ba nakikita minsan na napapansin na lahat sila mali, ako lang tama? Eh, delikado ka. So, hindi ko ilalaban to. Kung programa mo to, ikaw magpatupad. Hindi ko ilalaban ito. Hindi yung, didebatehin ko kayong lahat. At papatunayan ko sa inyo na mali ang desisyon yung pinatigil niyo ang pag-worker. Hindi ko battle ito. Nakukuha niya? Natatandaan niyo ba yung kwento ko na may isa tayong kasama na kadarating lang niya? Kaka-join lang niya ng Rema? Tapos ang gusto niya patigil ang church planting? Wala pang rangko eh. Mali daw ang pag-church plant. Palaguhin daw natin muna ang isang simbahan. Sabi kong gano'n, doon pa lang nakikita mo kasi galing siya sa ibang simbahan na hindi nag-church planting. Nakukuha niyo? Kaya kumbaga parang, ano ba naman ito? Hello? Wala ka sa sirkulasyon. Kumbaga yung dugo na dumadaloy sa'yo, hindi galing sa kay Lord yan. Bakit? Kasi nandito ka eh. Hindi niyo ba napapansin ganito? Gano'n ba kakapal ang Bible? Di ba ganyan? Lahat ba ituturo mo? Hindi mo makukuha. Mag-stick ka kung saan lang yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Eh, andito ka. Eh, di mag-confine ka rito. Eh, diba, tinuturo natin. Nag-major tayo sa 3 lang. Triangle Ministry. Eh, paano yung mga last days? Eh, siyempre, babanggitin mo na. Sa Bible pa rin yan eh. Pero hindi ka mag-major dyan.
Maganda lang na alam. Pero hindi ka magme-major doon. Minsan, napag-usapan po namin yung nag-uusap kami ni Jomar, no? Dito ba si Jomar? Nag-uusap kami tungkol sa mga deeper teachings ng Bible. Ayan. Alam nyo ba yung, diyan pa kayo? Pag minsan sa pastoral meeting, kailangan ko lang mabanggit talaga to eh. Alam nyo kung bakit? Para alam nyo ba yung mag-fall in line tayo? Kasi minsan, tagal-tagal mo hindi nagpa-pastoral meeting, pagdating mo rito, iba-iba na idea mo. May kantar na. Let the past be. Mag-ano ka na eh, kasi kapag hindi ba kumbaga parang, alam niyo mga kapatid, ng isang problema, yung si Abraham, binigyan ng pangako, gumawa ng sariling solusyon. Sabi niya, sa'yo manggagaling ang magiging anak mo, magiging promise son, di ba? Ano nangyari? Dapat kay Sarah yung anak. Ano nangyari? Na-confuse. Naging anak niya tuloy doon sa kasambahay. Na siguro ganito, ganyan. Sus Maria Joseph. Minsan maano ka eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Ano yan? Na parang medyo mawiwindang ka eh. Na kailangan, teka, ito ba pinagagawa ng Diyos? Nag-invest ako, 150,000. Saan? Orex. Bumili ako ng ginto. Hindi nag-uhukay ng ginto Yung bibili ka ng ginto, kasi tataas yan eh. Usually, June. Nagkakasal ka ata ang India, nabili ng gold pagka mga June kasi time ng kasal nila. Ngayon, yung halaga ng gold, tumataas kapag ka nagiging in demand. Ngayon yung time na bibili ka. So, bumili ako. Ano nangyari? Sabi kong gano'n, kumbaga parang, yayaman tayo dito. Kumbaga, magkakapera ka. Pero ito mga kapatid yun ba yung way ng Diyos para pasaganahin ako? Hello? Itong kamay ba na ito ay saan kayo pupunta? May momo dyan. Asan na tayo? Ito ba yung way? Bumili ako ng gold. Texting ko po yung kwento. Maganda ito sa mga anointed dyan. Pero kung hindi ka anointed dyan, huwag mong gawin. Kasi sabi ni David, hindi ba yung papatayin niya si Goliath, makikipaglaban kay Goliath, hindi ba ipinasuot sa kanya yung armor ni Saul na ang laki-laki. Sabi niya, hindi ko sanay ito. Ano sanay mo? Tirador. Hindi nga yung ganun eh. Alin? Yung ganyan. Ilan ang kinuha niya? 5. Kung talaga may tiwala kayo, bakit 5 kinuha mo? Isa lang naman kalaban mo. Si Goliath, may 4 pang kapatid. Baka mamaya mag-gang yan. Mag-resback sila. Nakuha niya mga kapatid. So, ano nangyari? Hindi ko gamay ito eh. Pero nag-try ako, hindi ka inanointan dyan eh. Ano nangyari? Nalugi ako ng 150,000. Araw pa naman ng linggo. Lalakad ako noon, nakabihis ako ganyan, nakapormal ako, lalakad ako ganyan, may sumalubong sa akin, no? Yung basurero, nagtutulak, sabi niya, "Good morning!" Nung parang, may good morning. Good morning, sabi kong gano'n, sabi niya sa akin, "Ko mo nakabihis, snub." Huwag mo kumaganyan-ganyan ngayon, ha? Kawawalan ko lang ng pera. Gaganyanin mo ako ngayon, siyempre, sermon ka. Walang sige, gawin mo lang yung ministry mo, ganyan. Pero andun yung question mo, bakit? Ang daming promise yan sa Forex na yan. Na Lord, pag ako pinayaman mo, sinusuhulan mo na ang Diyos eh. Kumbaga parang, yung, alam niyo yun, na pag ako pinayaman mo, Panginoon, magpapagawa ko ng mga CR. Yung marami kang pangako. Pero, hindi ka dyan anointan eh. Di na wala. Sabi ko, ayoko na. Hindi ko lugar yan. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo rin lugar ang kantar.
Binanggit na naman eh, no? Binanggit. Ay, okay. So ano nangyari? Sinusundan ko lang yung train ng thoughts ko eh. Alam nyo, nawala ako ng 150,000. Ayoko sabihin kahit kanino, bakit kasi gagawin sa akin ng kapatid ko, pagagalitan pa ako, bakit ka kasi ganyan? Nalaman ko sila din pala. Nalugi din. No? Nalugi din sila kasi yung bayaw ko naggaganyan. Legal naman yan eh. Ang bangko nga, ang lahat ng Pilipinas, ang bangko ng mga Pilipinas, sumasali sa ganyan eh. Legal yan. Kung alam mo, market. Eh kaso, ayan. So, anong nangyari? Sabi ko, ayoko na. Nalugi na ako. Pero alam niyo ba, praise the Lord, nung sinabi kong ganun, saan ka ba magaling? Saan ba yung area mo? No? Di doon ka. Alam niyo, may tumaya sa akin. May bumili ng sa akin. Sabi kong ganun, pinakita sa akin. Sabi niya, Pastor, nilagay ko sa pangalan mo yung gold. Sabi ko, kailan pa? 2 taon na. Magkano in-invest mo rin ganito? Sabi niya, Pastor, makukuha mo to 2026. Sabi ko, hindi ko alam. In-invest pala niya ako. Saan? Kung saan ako natalo. It's a miracle. Hindi ko alam. Nilagay niya sa pangalan ko. Ayun mga kapatid, malaki na. Pero tong kamay na to, walang anointing dyan. Amen. Kaya huwag ka nagtatrabaho. Sabi nga, pag nag-aararo ka, kapalingon-lingon. Stay ka riyan. Nagtatanim ka naman para sa mga kaluluwa. Stay ka dyan. Malas ka sa iba. Pero pag sa Panginoon ka lang swerte o pinagpala, stay kang worker, stay kang pastor. And all of these things shall be added unto you. Nanlaki yung mata ko nung nakita ko yung amount. Pero hindi ko pa makukuha ngayon. Yung hindi ko kinita dati, bumalik more than 7 times pa. Pero hindi sa kamay ko, kamay ng iba. Pero nasa pangalan ko, ibig sabihin, mapupunta sa bulsa ko. Nag-compute na. Mabuti ang Diyos. Nalako kanyo, mabuti ang Panginoon. Sabi niya, asikasuhin mo yung gawain ko, ako mag-aasikaso sa iyo. Nakikita kong kabutihan ng Diyos ngayon, ginibab ko na yan. Pero kung tututukan mo, kikita ka, kaso nga, hati ka sa ministry. Oh, saan ka ba pinapagawa ng Diyos na, bakit nag-iisip kang iiwan ng gawain na magtatrabaho? Ano ka ba? Kaya nga pagpalain ng Diyos. Amen. Kaya, so ngayon, ang worker, tuloy-tuloy. Hindi naman ako lumaban eh. Bakit? Kumilos din ang Diyos. Kasi dito tayo pupunta eh. Amen. Ngayon, kung GIL ka o ano ka, hindi. Pero kung dito ka sa Rema, anong pinapagawa ng Diyos dito sa Rema? Compare mo yung, wag mo i-compare yung sarili mo sa CCF, sa ano, ibang calling nila. Ibang calling natin. Kasi alam niyo doon, hindi sila sa mga simbahan na yan, hindi sila kukuha ng mga taong hindi nakatapos. Pero dito sa atin, basta willing ang heart mo, may higitan mo pa yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya sabi niya, hanapin mo sa Diyos. Saan? Dito sa gawain, sa kalooban ng Diyos. Hanapin mo ang kasiyahan mo na itong kalooban ng Diyos sa akin, ang magpastor, ang mag-worker, ang mag-mission. Hanapin mo dito ang kaligayahan mo. Sabi niya, yung mga pangarap mo, yung mga iyak mo, yung mga lihim na hinihingi mo, ay pawang idaragdag sa iyo. And your desire, sabi niya ganun, He will give you the desires of your heart. Maging masaya ka lang dito. Kaya bakit ako mag-iisip pa na mag-abroad na ganito? Dito ko nilagay ng Diyos. Dito ko hanapin ang kasiyahan ko.
Sabihin ko, anong magiging future mo? Anong magiging kinabukasan mo? Riyan, ganyan. Nakatalaga na ang kinabukasan ko at nakikita kong maganda. The Lord is my shepherd, hindi ako mangangailangan. Hindi ako magkakaroon ng, kailangan ko to, ba't wala ako nito? No, the Lord is my shepherd. Lahat ng kailangan ko, dito ibibigay ng Diyos. Amen? Anong kanta na nga yan? Ang puso ko'y, mawit nga tayo. Ang puso ko'y dulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging napahin mo, ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay umisan. One more time, ang puso ko ay dulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makalitan, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lulugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga maburing pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ay, okay po. Pasensya na. Nangangapa ako sa kalooban ng Diyos noon eh. Hindi ako tamad. Nagtry ako magtinda ng computer. Hindi ganun katagal ang swerte ko. Nagtry ako magtinda ng ganito, mag-repair ng ganyan. Hindi ko tinamaan eh. Nagtry ako mag-forex nga. Nagtry ako na mag-squalid. Ano ba, Aling Myra? Hindi ba magkabarkada tayo dyan sa squalid na yan? Kumita ka mga 16,000 above, pero hindi na-sustain eh. Alam niyo yun? No? Parang si Marlon dati naglugaw. Pero hindi na-sustain eh. Hindi yung gumanyan, para bang, wala eh. Nasabi ko, Lord, saan? Nangangapa ako eh. Kasi siyempre, kailangan ko pa rin yung hanggang sa hindi mo makuha-kuha eh. Pero later on, stay ka lang. Kasi hindi ko pa alam. Alam niyo, wala pala doon sa Forex. Kasi maganda ang Forex. Kapag pagpastor ka. Pero sa akin, hindi ko hiyang eh. Nakuha niyo mga kapatid, may mga gamot talagang hindi mo hiyang eh. So, matagal. Nag-try akong ganyan, nag-try akong gano'n, nakapagpa-open ang mga simbahan dahil sa kinikita ko. Pero hindi siya sustainable, yung tuloy-tuloy. No? Alam niyo ba nagtinda rin ako ng lupa? Ano ba tawag sa ganyan? Ano ba naman? Ha? Real estate. Oo, nagkokontak ako ng mga tao na hindi ako tamad. Pero yung hinahanap mo ba, saan ba ang kalooban ng Diyos? Saan ba? Kasi hindi ako tamad. Nagtatatawag ako sa mga tao noon, yung telepono, di ganun pa. Bandang ulit, tutut, ganun na. Pero hindi ako naging tamad. Tapos binabalance ko siyempre yan. Na hindi masisira yung gawain ko. Na-try ko rin yung yung software development, yung mga ganyan. Tapos di ba nakwento ko sa inyo, nagpapadala ako ng tao sa abroad. Pero hindi sustainable eh. Parang nagbabago-bago hanggang sa masasabi mong gano'n na hindi ako dito, Lord eh. Kasi magsisimula pero hindi magtutuloy-tuloy, no? Saan ang mali?
Pero bandang uli, alam nyo, makikita mo. Yung nga lang, minsan, hindi dahilan sa may narinig kang boses, kundi parang, ay, common sense. Wala palang blessing ang Diyos sa akin dito sa part na to. Ngayon, nung nakita ko na yan, stay na ako. Stick na ako dyan. At nakikita ko mga kapatid, nandun ang blessing ng Panginoon dito sa mag-faith ka na lang. Hindi ko sinasabing itry nyo kasi nakita ko halos walang effort dito. Kung saan darating. Amen po ba?